Ang simula, si Obito ay lumaki na hindi alam kung sino ang kanyang mga magulang, tanging ang kanya lang lola ang nag-aalaga sa kanya. Dahil sa pakiramdam na nag-iisa sa mundo, nangarap si Obito na maging Hokage upang kilalanin ng mga tao sa nayon ang kanyang pag-iral. Nag-aral siya sa akademya upang matulungan siyang makamit ang layuning iyon, kung saan nagkaroon siya ng karibal na si Kakashi Hatake, na kinatatakutan niya dahil sa likas na talento at popularidad nito. Naging matalik din siyang kaibigan ni Rin Noara, na kalaunan ay nagustuhan niya. Pagkatapos ng ilang taon, sina Obito, Rin, at Kakashi ay inilagay sa isang team sa ilalim ng pamumuno ni Minato Namikaze. Bilang isang huling pagsusulit, binigyan ni Minato ang team ng isang bell test upang subukan ang kanilang mga kasanayan sa pakikipagtulungan. Hindi ito nagawa ni Obito ng mag-isa, ngunit sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng puwersa kina Rin at Kakashi, nagtagumpay sila sa pagkuha ng mga kampana, na tinuturuan si Obito ng kahalagahan ng teamwork. Kalaunan ay nakilahok ang team sa Chunin exams, kung saan natalo si Obito sa ikatlong round sa isang one-on-one match laban kay Might Guy. Si Kakashi ay tatalo kay Guy sa isang kasunod na laban, na nagtataguyod sa kanya bilang maging Chunin at humanga si Rin. Dahil sa pagnanais na makuha ang atensyon ni Rin, nagsanay si Obito ng walang humpay, at kalaunan ay umakyat sa ranggo ng Chunin. Ang kanyang kagalakan ay panandalian dahil si Kakashi ay naging Jonin pagkaraan, muli na kinikilala ni Rin at nagdulot ng sama ng loob kay Obito. Sa panahon ng ikatlong Shinobi World War, si Kakashi ay inilagay sa pamumuno ng team para sa isang misyon upang sirain ang Kanabi Bridge, na makakahadlang sa Iwagakure mula sa paggamit ng Kusagakure bilang isang tulong. Bago simulan ang misyon, sina Minato at Rin ay nagbigay ng mga regalo kay Kakashi upang ipagdiwang ang kanyang pagiging Jonin, ngunit nakalimutan ito ni Obito, na nagpapalala sa kanilang masamang relasyon. Si Minato ay tinawag sa front lines, iniwan ang team upang tapusin ang misyon ng mag-isa sa ilalim ng pamumuno ni Kakashi. Ang tatlo ay natuklasan ng mga taga-iwas sa daan, at si Rin ay nahuli. Pinili ni Kakashi na iwanan si Rin, naniniwala na mas mahalaga na tapusin ang misyon bago alalahanin ang kanyang kaligtasan. Nagalit si Obito sa ideya, at iginiit na ituon nila ang pansin sa kanyang pagsagip. Nang tumanggi si Kakashi, umalis si Obito ng mag-isa, na binanggit na si Kakashi ay mas masahol pa sa basura dahil sa pag-abandon na sa kanyang mga kaibigan. Natagpuan ni Obito ang yungib na ginagamit ng Iwanin bilang isang hideout, ngunit natagpuan siya ng isang nakakamouflage na Taiseki bago pa man niya maisagawa ang pagsagip. Si Kakashi, na naantig sa mga sinabi ni Obito kanina, ay dumating upang iligtas siya mula sa pag-atake ni Taiseki, ngunit nawala ang kanyang kaliwang mata sa proseso. Mula sa kanyang pagnanais na tulungan si Kakashi, nagising ang kanyang Sharingan upang makita ang camouflage ni Taiseki at patayin siya. Sina Obito at Kakashi ay nagpasok sa yungib at pinalaya si Rin mula sa kanyang mga pagkagapos. Ang kanilang kidnapper na si Kako, ay nagdulot ng pagguho ng yungib sa paligid nila. Habang tumatakbo ang team para sa exit, si Kakashi ay tinamaan sa kanyang bulag na bahagi at bumagsak. Nang mapansin ni Obito na si Kakashi ay tatamaan ng isang malaking bumabagsak na bato, tinulungan siya ni Obito at siya ang natrap. Gamit ang kanang bahagi ng kanyang katawan na durog at walang paraan upang palayain ang sarili, tinanggap ni Obito ang kanyang kapalaran at gumawa ng handog. Upang ibigay kay Kakashi ang kanyang kaliwang Sharingan, bilang paghingi ng tawad sa hindi pagbibigay sa kanya ng regalo kanina. Isinagawa ni Rin ang transplant at sa sandaling matapos ang procedure, ginamit ni Kakashi ang kanyang bagong Sharingan upang patayin si Kako. Ang mga reinforcement ng Iwa ay mabilis na nagsimulang higpitan ang mga bato, pinipilit sina Kakashi at Rin na iwanan si Obito. Habang dumudulas ang mga bato sa paligid niya, naisip ni Obito na sa wakas ay nagkasundo na sila ni Kakashi at hindi niya masabi kay Rin na mahal niya ito. Sina Kakashi at Rin ay nailigtas ni Minato, at nang bumalik sila sa Konoha, ang pangalan ni Obito ay nakaukit na sa Memorial Stone ng Nayon. Salamat sa panonood, magpatuloy sa kasunod na bahagi.